1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. So, have a blessed Saturday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre. Maraming salamat, syempre, sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat po sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At hindi lang yan, sa lahat ng makasolid na makamamasam dyan na laging nakatutok dito, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, Brandon Espiritu, ayaw pa rin tumigil. Oo, ayaw pa rin tumigil ni Brandon kasi talagang pumapalag pa din siya. Ang sabi ni Brandon, why is it a problem that I mentioned Guam? I actually from there. So, why you should I like about it? You should be careful. You should be thankful for my island of Guam for being a stepping stone for tons of the Filipinos to move to and I make better money to send to their family back in the Philippines. Nako, si Brando Espiritu masyadong proud na proud talaga sa sarili niya na alam mo yon na kaya niyang pumunta ng Guam, kaya niyang manirahan sa Guam, di sana doon ka na lang din tumira. To be honest, ang tingin ko kasi sa kanya, ako wala akong personal na galit kay Brandon ha. Si Brandon, hinahayaan ko lang naman yan. Hindi ko nga pina-follow yan kahit noon pa. Yung wala pa mang issue, kahit lumaban pa yan na supranational, never ko siyang pinalo sa kanyang Instagram o saan man social media. Dahil nga sa may attitude. So, yung attitude niya, hinahayaan ko na lang kasi syempre buhay naman niya yan, na yan naman yung gusto niya, di ba? So, wala naman akong pake sa kanya. Hindi rin ako galit, pero nakakainis. Naiinis ako sa kanya the way kung paano niya tignan ang Pilipinas, pero nagsusumiksik naman siya sa Philippines, di ba? So, ang tingin niya sa sarili niya, proud na proud siya dahil taga-ibang bansa siya. Alam mo yun, yung may character, immatured, alam mo yun, na parang minsan wag mo na nga lang pansinin kasi nga parang pag pinatulan mo, parang kang pumatol sa isang bata na alam mo yun, dapat sa kanya mag-matured at matuto. So, yon. Ako, wala naman akong problema kung gusto niyang manirahan sa Guam. Better nga yun, di ba? Total puring-puri naman siya. Bakit siya nandito sa Pilipinas? Bakit hindi Mr. Supra Guam ang nirepresent niya, di ba? Or hindi siya pumunta sa mainland ng USA at sumali siya doon sa pageant. Total gusto naman niya ng pageant. Bakit siya kailangan pumunta sa Pilipinas para mag-pageant, di ba? So, ang sinasabi naman niya, maganda naman ang buhay doon sa Guam. Okay naman doon sa Guam, di ba? Kahit naman yung lumalaban siya sa supranational, Philippines ang dala-dala niya, pero panay ang banggit niya ng Guam, di ba? Ang akin, respeto kasi. So yon. So, nakakairita kasi minsan pakinggan, dapat may mga taong ganito na mahirap talaga mag-adjust. Nahihirapan sila mag-adjust. Ang feeling nila, panalo na sila. Alam mo yun, nandun lang naman sila sa isang island na maliit. Kung ako sa kanila, better na pumunta na lang sila doon at doon na lang sila kasi nagtataka ako, ang dami-dami nilang sinasabi about Philippines pero nandirito sila sa Pilipinas nagsusumiksik. Pero kapag tinanong mo naman sila kung bakit nandiyan, kesyo ang mga dahilan nila ay
ayun, gusto nilang ano yung part ng pagiging Pilipino nila, pero ganyan naman yung tingin nila sa Pilipinas, di ba? So yun, so nakakaloka. Ang akin lang, para maiwasan na yung mga isyong ganito, panahimik, oho, i-close yung bibig, hindi yung ang dami-dami pang sinasabi, ang dami-daming paliwanag, ang dami-daming mga eksena, di ba? Kasi kung ayaw nyo sa Pilipinas, edi umalis kayo sa Pilipinas, ganun lang yon. At kung gusto nyo naman dyan sa Pilipinas, mahalin ninyo ang Pilipinas at maging thankful kayo. Kasi ang mga tao, sinusuportahan kayo ng bonggang-bongga. Grabe ang support na binibigay sa inyo, di ba? So yun lang yung akin. Ang akin, sana ay ibalik nyo yan ng tama sa mga taong sinusuportahan sumusuporta sa inyo. Kasi unfair naman kayo. Parang ang mga taong to sinusuportahan kayo ng wagas pagkatapos ganyan yung sasabihin ninyo. Syempre magagalit talaga sila. At sana maiwasan na ninyong magsalita ng hindi maganda. Yung katulad niya, yung mga sinasabi ninyo, ay kung ayaw ninyo naman mag-lie, manahimik na lang kayo kasi hindi naman interesado ang mga tao. Yun lang yun. Nakakairita, nakakasawa. So, ang akin, sana gumawa sila ng action na matutuwa naman sa kanila yung tao. Hindi yung ikamumuhian na sila na parang galit sa kanila, di ba? So, dapat gumawa naman kayo ng action na matutuwa naman yung mga tao sa inyo. Kasi parang ayun yung dapat yung gawin eh. Kasi kayo sa totoo lang, kayo din naman ang may kailangan, di ba? So yun. So ang akin, kung sasabihin ninyo at mapapride kayo, eh di walang problema. Oh, so punta kayo doon sa kung saan kayo galing, oh, di ba? Total doon naman maganda, doon naman yung mayaman yung country. Eh di go 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 lang. Oh, yun. So, para maiwasan yung mga ano-ano. Kasi nakakapagod basahin yung mga eksena ninyo. So, yon. So, good luck kay Brandon and I hope na sana maging matured siya sa part na to. At para naman sa sumunod na chika, Man of the World, sabing ganon, okay ba sumali sa Mr. International in the future? To be honest, ako para sa akin, kung happy naman siya dyan sa title niya, hindi naman niya na kailangan pa pumunta sa Mr. International. Kasi ganun din naman, di ba? So parang siguro kung runners-up lang siya, katulad ni Kenneth Kabungkal na nag-first runner-up, tapos tinry ang supranational, okay yon. Pero kung title ka na, parang feeling ko, hindi mo na kailangan mag-try. Gamitin mo na lang yung platform mo as a man of the world at ayun. So, i-ano mo yan, palaguin mo o sumuporta ka sa organization para mas makilala pa ng gusto ang man of the world. Ayun. At gamitin mo yung platform para sa advokasya na meron ka. Ayun lang kay Oliver. Pero yung sasabihin mo, sali ka Oliver uli sa another pageant, parang is enough. Kasi parang feeling ko, title na siya eh. O, ba't mo pa pasasalihin? Ano to, paulit-ulit lang. O, di ba? So, yun. So, okay na kay Oliver. And happy ako para kay Oliver. Di ba? So, yun. At para naman sa sumunod natin, chika, Indonesian highest placement at Miss Universe, si Federica na naka-top 10. Tingin mo, Mama Sam, dapat ba siyang sumali sa MGI All-Stars? Ano to, si Gasini lang. Ako para sa akin, hindi na kailangan ni Federica sumali sa MGI All-Stars para, alam mo yon mag-ano yung career niya. Kasi kung ano man yung ginagawa niya ngayon, I think siguro happy na siya doon. At sa placement na nakuha niya sa Miss Universe, parang feeling ko okay na okay, di ba? Kaya nga di ba sinasabi ko, as long as possible, si Michelle D, hindi naman na kailangan talaga ng mga Miss Grand. Kasi parang feeling ko, Diyos ko, nag-Miss World ka. Top 12 ka doon. Sa Miss Universe naman, top 10 ka. Ano pa ba, di ba? Pero kung gusto niya ng corona at may pagpatuloy yung legacy ng edi join lang. Pero make sure na sana panalo ka dyan, di ba? So, yun. Kasi pag natalo ka dyan, ako po, nakakaloka. So, yun. So, dapat winner. So, ganun din si Federica. Si Federica, parang feeling ko, hindi siya yung tipong tao na sasali sa MGI All-Stars or sa Miss Grand. So, parang feeling ko hindi naman siya naghahabol ng corona kasi parang feeling ko hindi niya kailangan. Di ba? So, yun. So, I love Federica. Isa siya sa mga favorite kong Indonesian beauty queen. At kung sakaling
halimbawa, nanalo siya noon ng Miss Universe. Ako, okay na okay ako kay Federica. Kaya lang nalulungkot ako kasi naging top 10 lang. Deserve niya nga ang top 5 eh. At deserve niya pa ng more. O, di ba? So, yun. So, good luck. Para sa sumunod natin, chika, eto nga, Gasini Ganados. Pinanghihinayangan kaya ni Mr. Nawat na hindi naging MGI All-Stars Queen? I mean, na-queen yung title, ha? Parang feeling ko, hindi naman siguro, pero ando doon kasi na parang, alam mo, sa totoo lang, magagamit niya si Gasini, di ba? Ayan nga, katulad nga niyan dyan, sa pagpopromote ng Reynas Pilipinas bilang MGI All-Stars Queen, di ba? So, ayan, nandiyan dyan si Gasini, sabi nila, top 5 daw, dapat happy tayo. Ako parang feeling ko, pasalamat sila kay Gasini kasi, di ba, tinangkilik yung show nila ng todo-todo because of Gasini Ganados. Totoo ba? So, ako para sa akin, feeling ko lang kung sa Pilipinas kasi, parang naging maingay ang MGI All-Stars because of Gasini Ganados. Ang pagpasok ni Gasini dito. And then, naging excited yun lahat. Kasi nung una, parang walang excitement, di ba? Parang, ay nako, wala namang ano. Pero nung lately na, naging bongga at naging happy na yun lahat. Kaya parang feeling ko si Gasini ang isa sa mga talagang panalo dito sa MGI All-Stars. Isa siya sa mga inabangan talaga. At totoo naman, di ba? Tapos nadagdag na lang sila Colombia, nadagdag na lang si, si Latina. So, yon. So, after kasi mag-announce ng Gasini, saka na pumasok to sila Colombia at Latinas. Nung una pa nga, di ba, sinabayan ni from Venezuela, pero hindi naman hindi naman natuloy. Kaya feeling ko ang pinaka-bongga talaga yung pagdating ni Gasini. Siya talaga yung nagbigay ng ingay sa MGI All-Stars. So, 'di ba? So, totoo naman, 'di ba? 'Yan. And then para naman sa sumunod na chika. Ito na kaya ang first ever Reyna Pilipinas Grand, si Herlyn Budol. Alam mo, marami nagpupush talaga kay Herlyn Budol na sumali dito sa Reynas Pilipinas. To be honest, bakit hindi? Pero alam kasi natin yung kahinaan ni Herlyn pagdating sa communication skills. Medyo talaga dito mahina si Herlyn Budol. Pero kung suporta ang pag-uusapan, at syempre yung galawan, panalo si Herlyn Budol. Naniniwala ako na kaya mag-penetrate ni Herlyn Budol talaga pagdating sa eksena. Ayun lang yung Q&A lang, yun lang yung katatalo niya. Pero tingnan natin, malay natin in the future, di ba? Sumali siya ng bonggang-bongga at alam mo yon, mag-shine like a diamond star. Di ba? So, yun, abangan natin yan kay Herlyn Budol. Kasi kahit ako, excited naman ako kung sakaling sasali sa Herlyn Budol, bongga yan. Pero eto, matutuwa ka ba? Sabing gano'n si Omar daw ay babalik bilang hurado dito sa MGI All-Stars. Pero si Lupita at saka si Osmel, hindi pa nila alam. To be honest, wag nang bumalik si Lupita. Okay lang sa akin si Osmel. Pero si Lupita, parang feeling ko, no. Ganon. Kasi parang si Lupita, parang masungit siya eh. Yung, alam mo yun, yung parang na-personal din. Ang daming sinasabi after. Tapos, obviously naman, ayaw niya kay Gasini, ayaw niya kay Philippines, yung mga tipong ganon. At alam mo yon, pangit yung ganong hurado. So, ako parang feeling ko, dapat fair. Dapat alam mo na tumingin ng ganda. Kasi parang feeling ko, pinoprotektahan mo yung Mexico, tapos ibabaksak mo si Philippines. Yung mga tipong ganon. Yung wala ka rin pinagkaiba doon sa mga lahi nila Raul na, alam mo yon, na parang sinasabi ng kadamihan ay mekos-mekos, di ba? So, ayaw ninyo ng mekos-mekos, sinasabihan ninyo si Raul ng mekos-mekos, pero sila din naman mismo nakakaloka. Pero, ayun, so, tignan natin kung makikita natin si Lupita Jones sa next edition at saka si Osmel. Basta si Omar, sabi ganun, pasok sa banga. Parang feeling ko naman si Omar,
igihan lang. Oho. At let's see in the future. Diba? So, yon. At para naman sa sumunod natin, chika, she is the reason why Vietnam is now the pageant powerhouse. Ito daw si Miss Vietnam, ng MGI, kaya daw to, parang hindi naman, ang OA naman, hindi nga nanalo, second runner-up lang, hindi nga nag-first runner-up eh. Tapos kung hindi pa yan nagbaksak ng malaki sa botohan, di hindi pa sila aariba, di ba? Kung alam niyo sa totoo lang, sa MGI All-Stars, kung walang botohan, ligwak na yan from the start. O baka hindi makapasok sa semifinals yan eh. Huwag masyadong magmaganda Vietnam. Doon ako sa part na natutuwa ako kasi talagang inilalaban nila. At in fairness naman dito sa pambato ng Vietnam, talagang prepared naman siya. At kahit nga sa baksakan, prepared siya, di ba? Pero hindi naman ibig sabihin na parang dahil 12 million yung amano sa inyo ay ibig sabihin nun ay kayo na yung powerhouse. Wala pa nga kayo masyadong napapatunayan sa mundo ng pageantry. Lagi nga kayo ligwak sa Miss Universe eh. Hindi nga kayo makarating sa dulo ng competition. Isang beses lang eh. Feeling ninyo, bongga na kayo. Charot. So yun, nakakaloka kasi. Nakakaloka yung mga eksena. Nakakaloka yung mga ganito na parang powerhouse agad dahil lang nag-second runner-up. Di sana nag-first runner-up ka muna para mas bongga. Ganon. So ako, parang tansya ko naman kasi sa top 5, maglalagay talaga sila doon ng isang trans. So sobrang dami pa naman ng mga trans woman dyan sa MGI na parang Miss Gay na, di ba? So yun, so natural, isa dyan, kahit nga hindi pa nagbobotohan eh, kahit hindi pa nag-i-start, feeling ko, sabi nga sa akin noon nila Adam, bakit kay Vietnam? Ay, basta naniniwala ko makakarating niya sa top 5. Kasi nga, parang siyempre, ang daming trans na sumasali, di ba? Dapat ilagay din nila sa top 5 naman, kahit sino isa doon sa kanila, di ba? Kung tatanungin mo ko, kung may ilalagay ako sa top 5 talaga, kung ako yung kurado or ako yung organization, ang ilalagay ko sa top 5 ay si Venezuela. Kasi pag tinignan mo siya sa personal, babaeng-babae, ang haba ng mga bias, maganda, alam mo yon. So, siya yung ilalagay ko doon sa top 5. Hindi itong si Vietnam. Pero kasi si Vietnam ang nakarating, so happy na lang tayo sa kanya. Di ba? So, yun, nakakaloka. Windang ako. Pero wish all the best, syempre, para sa Vietnam. At para naman sa sumunod na chika, Gasini Ganado, Michelle D, Chelsea Manalo at Bea Milan-Windorski. Nagsama-sama sa iisang event. Ito nga, nagkaroon nga ng mega ball dito sa Pilipinas at kung saan talaga nagdatingan ng mga naggagandahang artista at hindi lang artista, yung mga Miss Universe represent natin, di ba? So, kulang na lang dyan si Chelsea Manalo, Bea. Oo, kulang nga, no? So, yon. So, basta ako, happy ako, at nakita ko yung mga beauty nila, at yung mga beauty nila, mga pasabog. Dito, napansin ko, ibang level talaga ang beauty ni Bea Milan-Windorski, no? In fairness talaga kay Bea Milan. Ewan ko kung hindi kayo hindi nyo siya inaabangan, pero, gosh, ang ganda, ang Diyosa, panalo, oo, kumbaga parang, talagang I'm so excited na mag-start ang Miss Universe. Sa totoo lang. Kasi ngayon pa lang nakikita mo talaga yung level niya. Talagang kakaiba no? Kumbaga parang ang drama ni Bea Milan-Windorski parang nanalo na ng Miss Universe. Pero dito nakikita ko na talagang kabog talaga. At kahit sumabay na siya sa mga lumaban sa Miss Universe noon, ewan ko kung anong mararating ni Bea Milan-Windorski. Feeling ko, first runner-up or winner. Ganon. So, yon basta alin lang doon. Malayo ang mararating ni Bea Milan sa Miss Universe. Parang feeling ko, hindi basta-basta kasi kayang kabugin yung ganda niya. Kasi yung ganda niya, mamahalin. Yung ganda niya, ginto. Oo, alam mo yon ang lakas makasosyal. Ganon. Yung parang tipong, talagang pag dumating siya, wow, Miss Universe. Ganon! Tignan ninyo ha, ang daming Miss Universe Philippines dyan, pero angat ang beauty ng lola mo. At talagang masasabi ko, wow, kabog. O, di ba? So, yon. Kaya naman, excited ako sa darating na Miss Universe at
syempre naabangan ko yung kanyang transformation. Ano ba ang makikita natin dito kay Bea Melan Windorski? Yan yung abangan natin. Pero kayo, anong tingin ninyo? Papalo ba ng bonggang-bongga ang ating pambato sa Miss Universe? At ano naman tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.